Isa ka ba sa commuter na sawang-sawa na sa traffic sa lugar nyo? 2025 na, baka kailangan mo na ng bagong motor. Ito tamang-tama sa iyo ang bagong motor ng Kawasaki, ang Kawasaki Brasky 125. Tara tingnan natin ngayong araw. Pero gaano nga ba kasulit itong bagong scooter ng Kawasaki? Pagdating sa presyo mga tol, mabibili natin to sa halagang 79,800 pesos. At kung installment ang balak nyo, ang down payment para dito ay 4,900. At ang magiging monthly mo naman dito for 36 months ay 3,797. So located nga pala to mga tol dito sa Bitas, Cabanatuan City. Kaya kung taga Nueva Ecija kayo o taga Cabanatuan City kayo at nagbabala kayong maglabas ng bagong motor, so isa to sa maire-recommend ko sa inyo itong bagong Brasky 125. Alamin naman natin mga tol kung ano ba yung kayang i-offer nito. Unang-una mga tol, sa makina gumagamit ito ng 124.9cc air-cooled, single overhead cam 2-valve, single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 9.4 horsepower at 7,500 rpm at max torque na 10 Nm at 6,000 rpm. So dahil fuel injected na rin mga tol ang fuel system nito at 125cc lang naman yung makina, siguradong matipid din kumonsumo to ng gas. Kaya naman siguradong sulit din itong Brasky 125 pang daily use or pang daily commute. Tignan naman natin mga tol yung looks niya, no? Siyempre pagdating sa looks ito talagang napaka-sporty niya. Meron siyang twin LED headlamp dito at talagang nagpaangas din dito yung pinaka daytime running lights niya na LED rin ang ginamit. So given na 125cc lang yung scooter na to, pero yung design niya talagang may pagka-masculine din. So mula nga mga tol dito sa head cowling niya sa cover ng handlebar, ano? So meron tayong two-tone na fairings dito na kulay black sa gitna, tapos sa magkabilang gilid niya ay glossy blue yung color. And dito meron tayong decals ng Modenas. So itong mga tol yung pinaka-brand niya, no, bali rebrand lang siya ng Kawasaki dito sa atin sa Pilipinas. At dito naman sa part na to mga tol, meron siyang carbon-like design dito sa kanyang fairings. So talagang napaka-stylish dito pa lang sa head cowling niya. Pagdating naman mga tol dito sa middle part, meron siyang glossy finish na paint dito sa kanyang fairings, and yung sa paligid niya matte naman yung finish ng paint. And meron siyang design dito na parang honeycomb. Ganon din dito sa kabilang side. So very detailed ng design ng front end niya. Tapos yung pinaka-color niya dito ay yung sky blue na glossy yung finish, ano. Tapos meron siyang decal sa magkabilang gilid na line, kulay pula at yung kulay puti. Dito naman natin tignan sa side profile niya. Yan, meron siyang decals dito na parang mga honeycomb yung datingan, ano. Tapos meron siyang line dito na kulay pula. And sa part naman na to mga tol, sa side profile pa rin, meron din siyang decals dito na Modenas yung pinaka-brand niya. And yung displacement ng makina 125, and then naka-indicate din dito sa decals yung fuel injection. And yung pinaka-background niya talagang maganda yung graphic design na ginawa dito. And sa part naman na to, meron din siyang carbon-like design dun sa pinaka-fairings niya. Dito naman sa bandang likod sa side profile pa rin, ano. So meron din siyang decals dito na kulay blue. Tapos naka-indicate din dito yung pinaka-branding niya na Brasky. Then meron siyang mga line dito na red and white. Tapos dito naman sa part na to, nandito yung decals ng Kawasaki. Pagdating naman sa mga ilaw natin mga tol, LED na yung ginamit dito, no, and talagang napaka-aggressive, napaka-sporty ng design niya. And then ito yung pinaka daytime running lights niya, LED rin ang ginamit. Tapos dito naman nakapwesto yung turn signals natin. Syempre LED rin ang ginamit dyan. Tapos dito meron din siyang carbon-like design sa pinakababa ng lens ng headlight, ano. So marami siyang part na ganyan. Dito naman tayo sa bandang likod mga tol sa taillight niya, no. So very stylish din, and ang maganda rito, integrated na yung design niya. Ibig sabihin magkasama na yung taillight at yung mga turn signals natin dito. And LED na rin yung ginamit dyan. Tapos dito sa ilalim, meron din siyang decals dito na Modenas, ano. Tapos meron siyang reflector dito sa magkabilang gilid ng rear fender natin for added visibility na rin. Syempre para kitang-kita talaga tayo sa gabi. And syempre meron din siyang ilaw para sa plaka natin. Pagdating naman sa front suspension, syempre ginamitan siya ng telescopic fork. Color metallic gray mga tol yung front suspension natin, kakulay ng wheels niya. Talagang napaka-stylish din. Syempre sa brakes, naka-disc brake tayo dito with dual piston caliper. At pagdating naman sa gulong, may sukat itong 80/90 rim 14 at tubeless na rin yung ginamit na gulong dito.
Pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka single shock absorber lang tayo dito, tapos meron siyang tire hugger dito, no, para malesen din yung putek na tatalsik dun sa loob. Sa brakes, naka drum brake tayo dito, tapos pagdating naman sa gulong, may sukat itong 90/90 rim 14 and tubeless na rin ang ginamit dito. At ang isa sa nagustuhan ko dito sa Brasky 125, meron din siyang kickstarter, ano, para kung sakaling magloko yung battery or yung electric push start natin, mapapaandar pa rin natin gamit itong kickstarter. Pagdating naman dito sa meter panel, so very stylish ng cockpit niya, no. Tapos sa mismong panel natin ay combination siya ng digital and analog. Tapos sa mga button sa handlebar, dito sa kanan meron tayong switch ng hazard light, ano, then yung electric push start niya. Dito naman sa kabila yung high and low beam, yung busina niya at yung turn signals. Pagdating naman sa susian mga tol, ginamitan siya ng mechanical key shutter, tapos sa tabi niya meron tayong seat opener. So itatapat lang natin sa seat, tapos pipindutin natin at magbubukas na yung upuan natin. So very convenient dahil pipindutin lang natin, magbubukas na yung upuan. So pagdating naman dito sa ilalim ng upuan, syempre nandito yung underseat compartment natin na may luwang na 14 liters, ano. So medyo malaki rin siya. So pwede natin ito paglagyan ng mga small things natin tulad ng wallet, ng bag, basic tools ng motor, and yung papeles ng motor. Tapos sa tabi niya yung fuel tank natin, ano. So medyo malaki yung capacity nito dahil meron itong 5.1 liters fuel tank capacity. And sa mismong upuan naman natin mga tol, so maganda yung cushion na ginamit dito, no. So hindi siya matigas, malambot siya, kaya siguradong komportableng sakyan. So other convenient features mga tol, meron tayong pocket dito sa kanan sa ilalim ng susian. Ganon din dito sa kabilang side, ano. Kaya lang wala siyang cover. So pwede natin ito paglagyan ng coins ng basahan, wallet natin, etc. And meron din siyang USB port dito para sa mga mobile gadgets natin. And meron din siyang utility hooks dito para sa mga pinamili natin. And sa mismong floorboard naman natin, syempre pwede rin natin yung paglagyan ng mga pinamili natin. So maluwang din yung legroom niya, no. Bali 5'7" yung height natin. Tingnan nyo naman kung gaano kalayo yung tuhod natin dun sa leg shield. So talagang komportableng sakyan itong Brasky 125. So pagdating naman mga tol sa seat height nito, may sukat itong 760mm. So bali meron tayong height na 5'7", pero saktong-sakto lang sa atin. Hindi naman tayo masyadong tiptoed dito. Siguro kung babawasan natin yung size ng gulong, bababa pa yan para dun sa mga kinulang sa height ay ma-manage ng mabuti itong Brasky 125. And pagdating naman sa timbang mga tol, may bigat naman itong 108 kg. So hindi naman siya ganong kabigat at manageable naman siya. And pagdating naman sa ground clearance niya, may sukat itong 120mm. Okay mga tol, yan ang update natin para dito sa Kawasaki Brasky 125. So available nga ito dito sa Wheeltech dito sa Bitas, Cabanatuan City. So anong masasabi nyo dito sa Brasky 125? Sulit ba sa presyo and sa specs na ino-offer? Comment nyo naman dyan sa comment section. Hanggang dito na lang muna mga tol, kung umabot kayo sa part ng video na to, and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang dito sa channel na to at kung mahilig ka sa mga ganitong content, wag na magkatubili pang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.